Masayang-masaya si Engineer Carlo Montalban at ang kanyang kakambal na isang pulis nang umuwi sila sa probinsya nila sa Misamis Oriental. Nasa high school pa lamang sila noon nang lisanin nila ang kanilang bayan. Ilang taon na rin na hindi sila nakakauwi kung kaya naman ay napakasaya ng magkapatid nang sa wakas ay nakapagbakasyon sila ng isang linggo sa kanilang probinsya. Naipangako noon ni Carlo na pagbalik niya sa bayan nila ay magiging profesional na sila at hindi na kagaya ng dati ng mga magsasaka sa bukid. Napakahirap ng buhay nila noon sa probinsya ng Misamis Oriental sapagkat minsan lamang sila nakakakain ng kanin, kamoteng kahoy sa umaga at saging naman sa gabi lamang ang kanilang kinakain. Tuwing tanghalian lamang sila nakakakain ng kanin kapag nasa paaralan dahil nagpabaon sila. Kahit lunchbox ay wala sila noon at ang gamit lamang ng kanilang ina noon ay dahon ng saging na lagayan ng kanin nila at tuyo pa ang ulam. Pumapasok sila sa paaralan na Sparta ng tsinelas at nakakaramdam talaga ng hiya noon si Carlo. Kaya naman ay grabe ang pagsisikap niyang makatapos sa pag-aaral para lamang may pagmalaki siya sa kanyang pamilya pag-uwi nila sa kanilang bayan. Naipangako nilang magkapatid na hindi sila uuwi ng probinsya kapag hindi nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Malaki na rin ang ipinagbago ng bayan nila. Maraming malalaking plantasyon ang nadadaanan nila, gaya na lamang ng plantasyon ng saging na ngayon ay nadaanan nila papasok ng kanilang barangay. Bro, tignan mo, di ba si Miguel yun? Yung kalaro at matalik nating kaibigan? Ani ni George na kakambal niya. Nakaagad na itinigil ang napakakinang na sasakyang Ford Ranger sa tabi ng sagingan. Bising-busy noon si Miguel na nagbabalot ng hinarvest na saging. Kung kaya ay napadako ang tingin nito sa mga bagong dating. Tagaktak pa ang pawis ng noon nito at nagulat nang makita ang dalawang dating kaibigan na sina George at Carlos. George, Carlos, kamusta na kayo? Tuwang-tuwa si Miguel nang makita ang dalawang kaibigan. Pre, kamusta pre? Pagbati naman ni Carlos sa kaibigang si Miguel na hanggang ngayon ay isa pa ring magsasaka. Halatang hindi pa rin ito umaangat sa buhay. Napabuntong hininga na lamang si Carlos na tinanggap ang malalagkit pang mga kamay ni Miguel. Ipinagpagpa nito ang mga kamay bago ipinadaop sa nakabukas na palad ni Carlos. Mabuti na lamang at ginawa yun ng lalaki dahil kung hindi ay marurumihan ang mamula-mula pa niyang mga kamay. At ganoon din naman kay George. Eto, maharvest ng saging. Para may pang-arangkada sa buhay pre. Kayo, kamusta? Mukhang asensado na kayo ah. Ang gara ng sasakyan niyo oh. Malapad ng ngiting wika ni Miguel sa dating kakilala. Susumikap lang pre, para makapagtapos sa pag-aaral. Eto isa na akong engineer ngayon. At isa namang pulis si George. Umuwi kami dito sa probinsya dahil lang sa inyo ko ang nanalo sa isang bidding ng municipal hall ng bayan natin. Pagmamalaking wika ni Carlos sa kaibigan. Napapatango naman si Miguel sa tuwa. Talaga? So paano? Makikita-kita tayo sa alumni homecoming ha. May gaganapin kasing homecoming sa school natin. Kahit natutuwa kong nakauwi kayong dalawa. Umattend kayo ha. Sa susunod na araw na yon. At huwag kayong mag-alala. May sumagot na sa gastusin sa reunion. Nag-iba kaagad ang timpla ng mukha ni Carlos sa narinig. May pera naman silang magkapatid. Kung kaya bakit kailangan pang sagutin ng kung sino man ang gastusin sa paaralan. Hindi maaaring wala silang maiambag. Pakaramdam nila ay nainsulto sila. Kaya naman naisip kaagad ni Carlos na puntahan ang organizer ng homecoming para makapagbigay siya ng pera. Hindi ata pwedeng ang isang successful na engineer at pulis ng bayan ng Misamis Oriental ay hindi tatangkilikin ng mga kabatchmate nila sa tagumpay na naabot nila sa pagsisikap sa pag-aaral. Ayaw nilang walang ambag sapagkat ayaw nilang magmukhang walang narating sa buhay. Gusto nilang ipamukha sa mga dati nilang kakilala na sila ay may mataas ng pinag-aralan at meron ng magandang buhay. Kamusta naman pre? Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Napakamot naman sa ulo si Miguel. Kaya't alam kaagad ni Carlos na hindi ito nakapag-aral sa kolehiyo kahit hindi pa man ito nakakasagot sa tanong niya. Pabihira namang buhay yung ganito na lamang lagi oh. Dati ay magsasaka ang mga magulang at ang anak naman ay magsasaka rin ang kinhantungan. Kaya kami pare, sikap talaga kaming magkapatid na makapagtapos sa pag-aaral. Dahil nakakapagod ang magsaka.
Ang hirap kayang habang buhay na lamang na nagbubungkal ng lupa. Pagmamataas na wika naman ni George. Alam niyo naman mga pare, dito sa bukid, ay pagsasaka lamang ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao. Kaya eto, nagsisikap pa rin naman kami sa pagbubungkal ng lupa. Hindi talaga maintindihan ni George at Carlos ang mindset ng kaibigan nilang ito, na palagi na lamang pagsasaka ang alam na pangkabuhayan. Hindi ba nito naisip na mas magiging malaki ang kikitain nitong pera kapag nakapagtapos ito ng pag-aaral na gaya nilang magkapatid? Amoy pawis pa ito at makapal ang kalyo ng kamay dahil sa araw-araw na pagbubungkal ng lupa. Kaya hindi umaasenso sa buhay. Napapailing na lamang ang magkapatid nang makitang binuhat ni Miguel ang karton ng saging packet sa naghihintay na wing van kasama ang mga taong naroon. Nahabag siya sa buhay ng dating kaibigan. Paano nitong may tataguyod ang pamilya sa ganitong uri ng pamumuhay na meron nito? Pagdating niya sa bahay, ay halos mapaiyak sa tuwa ang mga magulang niya nang makita ang dalawang anak na kay tagal nang nawalay sa kanila. Simula noong maibenta nila ang lupang sinasaka dahil sa pag-aaral ng dalawang anak, ay naghirap na ng husto ang mag-asawa. Mabuti na lamang at napakabait ni Miguel na pumayag rin sakahin nila ang lupang naibenta nila rito at pati na rin ang pambili ng mga kagamitan sa pagsasaka gaya ng butil, fertilizer at mga gamot sa peste. Makalipas ang iilang taon, pinapadala sila ng pera ng kanilang mga anak na isa ng engineer at pulis doon sa syudad. Mga anak, kamusta na kayo? Carlos, kamusta? Alam mo bang tinulungan tayo ni Miguel? Kaya ka nanalo sa bidding sa bagong municipal hall na gagawin sa ating lungsod? Si Miguel ang nag-refer sa'yo doon. Kung hindi dahil sa tulong ng kaibigan mo, ay tiyak na hindi makukuha ang disenyo mo. Kahit napakalaking pasasalamat ang gawin mo kay Miguel. Tunay na kaibigan talaga yan, anak. Nagsalubong ang mga kilay ni Carlos at George dahil sa kanilang narinig na sinabi ng kanilang nanay Minda. Malaki ang tiwala niya sa kakayahan niya bilang isang licensed engineer, kaya hindi niya kailangan ng isang magsasaka at tagabungkal ng lupa para pabungahin ang pangalan niya sa mayor ng kanilang bayan. Ano ka ba, Nay? Pwede ba? Magaling tong anak niyo, kaya po ako nanalo sa bidding. Sa totoo lang ay naiirita siya sa ina niya, kaya inilabas na lamang nilang magkapatid ang daladala nilang mga regalo para sa mga magulang nila na tiyak na ikasisiyan ng mga ito. George, anak, naalala mo pa ba si Cristina Garcia na anak ni Mayor Garcia? Napatitig naman si George sa kanyang ina at napatango ito. Oo nga't sino ba naman ang makakalimot sa isang napakagandang si Cristina Garcia na anak ng mayor ng bayan nila. Matagal niyang nililigawan noon si Cristina, subalit hindi siya nito sinasagot dahil anak nga ito ng mayor ng bayan nila. Humigop siya ng kape at pinalingan ng ina. Kamusta na pala si Cristina, Nay? Seryosong tanong ni George sa kanyang ina. Napabunghalik naman ng tawa si Carlos. Nako, magkakandara pa na yun sa'yo, tol, kapag nakita ka at nalamang isa ka lang pulis. Nagyayabang nawika naman ni Carlos na kakambal niya. Nako, ikaaksal na sila ni Miguel sa susunod na buwan, anak. Naipuga ni George ang kapeng nasa loob ng bibig niya. Bakit naman si Miguel? Puno ng pagtataka si George at lihim na nagngingit-ngit ang kalooban. Kung siya dati ay hindi magawang sagutin ni Cristina, papaano pa kayang nagustuhan nito si Miguel? Pinilit ba ni Miguel ang dalaga? Pinuntis ba o na-rape? Hindi niya talaga lubusang maisip kung papaanong naging sina Miguel at Cristina. Tihamak na mas gwapo ata siya kay Miguel. Kahit malalaman niya rin sa pagdating ng susunod na araw kung ano ang katotohanan. Kinabukasan ay namasyal ang kambal sa isang bagong napakagandang beach resort sa lugar nila. At doon ay namangha ang dalawa sa nakikita nila. Nakita rin nila doon si Miguel na hila-hila ang bangka na sinasalubong naman ang napakagandang si Cristina. Kitang-kita nilang dalawang magkambal na hinalikan ni Cristina si Miguel, nakakaahon pa lamang sa bangka. Gustong maduwal ni Carlos sa nakita, subalit natahimik na lamang siya nang makita ang seryosong pagmumukha ng kakambal na nakakuyong pa ang kamaong nakatitig sa dalawa. Bro, chill ka lang. Walang panama sa iyong magsasakang yan. Kaya hayaan mo na at baka ginayuman nito si Cristina. Wika ng kapatid niyang si Carlos na noon ay kaagad na lumapit sa dalawa. Pare, hanggang ngayon pala ay nangingisda ka pa rin? Pare, papaano mong bubuhayin si Cristina?
Sa ganitong paraan, bahagyang napalingon naman ang dalawa at nalingkit ang mga mata ni Christina nang makita ang mayabang na si Carlos. Nakasunod dito ang kakambal na isa sa mga masugid niyang manliligaw noon. Kaagad na sanay niya sa ni Miguel si Christina nang sasagutin na sana nito si Carlos. Siyempre naman pre, magsusping ka pa rin naman ako sa pangingisda para may pang-ulam kami. Mapagpakumbabang wika ni Miguel sa kaibigang si Carlos. Sabay taas ng nahuling mga isda. Gusto niyong sumabay sa amin ni Tina na kumain. Iihaw ko muna itong bagong huli kong isda. Napapailing na lamang si Christina, sabay kapit sa matibunong braso ni Miguel. Hindi naman kasi ito ng isda, kung hindi ay pumalaot lamang para puntahan ang malaking palaisdaan nito upang kumuha ng bagong huling isda para ihawin nila. Gusto niyang sabihin sa dalawang magkakambal na mayabang na pag-aari ni Miguel ang napakalaking palaisdaan sa lugar nila. Pinigil lamang siya ng kanyang kasintahan, kahit na nahimik na lamang siyang sumunod kay Miguel sa ihawan. Pag-aari nilang dalawa ni Miguel ang newly developed na beach resort na ito. Kaya't pumasok na ito sa kusina ng resort habang ang dalawang unggoy ay nakasunod pa rin sa kanila na tila halatang inalipusta ng mga tingin si Miguel. Sa'yo ba tong resort na to ha, Chris? Malambing na tanong ni George sa kanya. Pag-aari ni Tina ang resort na ito, pre. Sabat naman ni Miguel habang nagsisimula ng mag-ihaw ng isda. Pag-aari naming dalawa ni Miguel, aniya ni Christina, na nais ipagmalaki ang kasintahan sa harapan ng mga ito. Ngunit tila naman walang naririnig ang mga ito sa sinabi niyang pagmamalaki sa kasintahan niya, kahit napailing na lamang si Christina. Kaya hindi niya nagustuhan noon si George, kahit ilang taon na itong nanliligaw sa kanya, ay dahil may lihim siyang gusto kay Miguel. At ito ay matagal na. Napakasimple kasi nito at hindi mayabang. Masipag pa sa trabaho. At kahit isa na ring profesional na abogado, ay hindi pa rin ito nagbabago sa pagiging humble nito. Kaya hindi siya nagpapatumpik-tumpik pa. At siya na talaga ang nanligaw kay Miguel. Nakakatuwa nga lang. At hindi na ito nagpakipot pa. Nakaagad siyang hinalikan sa labi. At sinabing kay tagal na siya nitong gusto. Hindi lamang daw ito marunong manligaw. Kaya't worth it naman ang panliligaw niya sa masipag na binata. Kung kayamanan naman ang pag-uusapan, ay napakayaman na nito. Pag-aari nito ang napakalapad na sagingan ng bayan nila. Palaisdaan, resort, at pati na rin palayan. Hindi pa ito maarte na kahit nagkakakalyo na ang mga kamay, ay tumutulong pa rin sa mga tauhan sa sakahan, na pati ang pagkakarga ng mga saging sa wingban, ay ginagawa nitong ehersisyo. Tumutulong din ito sa mga maliliit na magsasaka sa lugar nila. Kaya napaka-proud na girlfriend itong si Miguel. Na hindi pa man siya nito nahihiyayang magpakasal, ay baka siya na rin ang yumaya dito kapag nabagot na siya sa paghihintay dito. Nagngingit-ngit ang kalooban ni George, lalo na noong nagmagandang loob siyang ihatid si Christina sakay sa magarang sasakyan nito, na kaagad namang tinanggihan ng dalaga. Mas pinili pa nitong sumakay sa mumurahing motorsiklo ni Miguel na Rusi 150. Naninibog ho talaga si George sa kababata niya, na lagi pang bukang bibig ng nanay niya, na kaya siya nag-training daw sa paggamit ng Organic Farming Department of Agriculture, kung kaya ay nakakatulong si Miguel sa mga kabaryo nila. Kaya sa araw ng alumni homecoming nila, ay naisipan niyang ipahiya si Miguel sa lahat ng mga taga roon. Excited na ang magkakambal na Carlos at George na dumating ang araw ng alumni dahil may masama silang binabala kay Miguel. Lalo na si George, na inggit kay Miguel dahil sa ito na ang nagmamay-ari ng puso ni Christina. Nagsimula na nga ang bonggang araw ng alumni homecoming sa Misamis Oriental ng National High School at mayabang na ipinarada ng magkapatid na George at Carlos ang kanilang napakagandang sasakyan. Sigurado silang hindi makakarating si Miguel dahil sinira nila ang gulong ng motorsiklo nitong Rusi 150 na nakaparada sa gilid ng sagingan nito kaninang umaga. Maya-maya pa ay nag-iingay ang mga naroon ng pumarada ang napakagandang itim ni sports car na ikinakunot naman ang noon ng magkapatid. Iniisip nila kung sino kaya ang sakay nito na mas naging successful pa kaysa sa kanilang dalawang magkapatid dahil nakabili ng napakamahal na sports car. Napanganga lamang ang dalawa nang lumabas sa driver's seat si Miguel na nakasuot ng simpleng ragged pants at itim na t-shirt. Lumabas naman sa kabila si Christina na napakaganda rin kahit simpleng maong na pantalon lamang ang suot nito. Bro, baka nakahiram ng sasakyan sa magiging biyanan niyang mayor.
Nakangising wika ni Carlos sa kanya, kaya kaagad siyang tumikhim at kinamayan si Miguel na ngayon ay maaliwalas ang muka. Ngunit nagdidilim nang makita silang dalawa sa hindi malamang rason. Ang gara ng sasakyan, Miguel ha. Ingat sa pagmamaneho ha. Baka magasgasan yan. Hindi mo kayang bayaran ang pagpapapintura dyan. Sige ka, ikaw rin. Mayabang na bungad ni Carlos sa kaibigang si Miguel na naniningkit ang mga mata. Sa racing ko lang ginagamit si Fleca. Kaso nasira ang gulong ng Rusi 150 ko. Kaya si Fleca ang ginamit ko. Yung Vios ko kasi ay napakarumi noong dinala namin kahapon sa palayan. Tila hindi nakapagsalita si George sa sinabi ni Miguel na nagka-car racing ito at may iba pa itong sasakyan maliban si sports car na ginamit ngayon. Nagtataka tuloy sila kung nag-hallucinate ba ito. Ngunit ang mga tao noon sa paligid nila ay tila nakakita ng isang artista nang makita sina Miguel at Cristina. Panay ang bati ng mga ito sa dalawa, kaya't nagmamatsyag lamang muna sila Carlos at George. Miguel, salamat naman at nakadalo ka kahit napaka-busy ng schedule mo. Hi Cristina! Napangawi si Carlos nang binati ng event organizer si Miguel at pati na rin si Cristina. Lumapit rin ang ilang naroon kay Miguel at nakipagkamay dito na tila ba isa itong sikat na politiko. Lihim na naninibugho ang magkambal sa agaw eksenang pagdating ni Miguel at Cristina. Habang eto sila at tila nakakalimutang naroon sila, mga profesional na at malayo na ang narating sa buhay. Hindi yun matanggap ni Carlos at George. Natatalunin lamang sila ng isang magsasaka, kaya hindi na sila nakatiis pa at sinadyang kunin ang atensyon ng lahat ng naroon. Pre, balita ko ay nagkakargador ka sa plantasyon ng sagingan ha. Ang hirap talaga kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, no? Hanggang kargador lang, pangingista at pagsasaka lamang ang kayang gawin. Paano mo bubuhayin si Cristina niyan? Anak pa naman niya ng mayor. Malakas ang boses na bulalas ni Carlos. Paano ba naman kasi? Pwede ka namang humingi ng tulong sa amin kung gusto mong bumalik sa pag-aaral nang may pagmalaki ka naman sa magiging biyanan mo. Hindi yung pati sasakyan ay hiram ka lang kay mayor. Nakangising wika naman ni George. Natigilan na lamang sila nang may dumating na sheriff nang mula sa Ford Motors Company at hinahanap si Carlos. Namumutla ang pinata at napasunod naman dito si George. Sir, baka naman po pwede niyo akong bigyan ng ilang araw na palugid. Narito ako sa probinsya para ibenta ang lupain namin para mabayaran ng sasakyan. Kapag naibenta ko na ang lupain ng mga magulang ko, ay babayaran ko na ang kumpanya niyo. Pagmamakaawa ni Carlos matapos dalhin ng sheriff sa labas ng paaralan. Teka bro, akala ko ba ibinayad mo na yung perang ibinigay ko sa iyo nitong nakaraang buwan? Yamot na wika ni George sa kanyang kakambal. Natatakot siyang marinig sila ng mga kalumnay nila at nakakahiyang malaman ng mga itong utang lang pala ang sasakyan nila sa kumpanya. Pinalak pa nilang ibenta ang lupain ng mga magulang nila sapagkat para ipambayad sa sasakyan nila. Anong problema ng mga kaibigan ko, sir? Sabay silang napalingon nang makita si Miguel at Cristina. Sobrang nakakahiya naman itong nangyari sa kanila. Napayuko silang dalawa ni Carlos at hindi makatingin ng diretso kay Miguel. Mr. Cervantes, ikaw nga talaga. Masayang wika ng sheriff na kinamayan si Miguel. Miguel, walang problema dito kaya mind your own business. Asik ni Carlos. Ganito po kasi yan, Mr. Cervantes. Kinuha nila ang sasakyang yan sa kumpanya at maglilimang buwan na silang hindi nakakabayad. Kaya ang suwestyon ng abogado ay kukunin na namin ang sasakyan nila. Paliwanag ng sheriff na kausap ni Carlos at George. Nakakapanglitang nangyaring nalaman ng mga ito na ang sasakyan nila ay utang pala. Hindi ka ba nakakaintindi, sheriff? Ibebenta namin ang lupain namin dito sa probinsya para babayaran ang sasakyan na yan. Hintik na. Pagmumura ni George sa harapan ng sheriff. Napahiya patuloy siya sa harapan ni Cristina. Sige sheriff, ganito na lang po. Babayaran ko ang sasakyan nila ng buong halaga para wala nang problemahin ng mga kaibigan ko. Sabay na napatingin sina George at Carlos kay Miguel na noon ay kumuha ng cellphone para mag-transfer ng pera sa kumpanya ng Ford Motors Company. Naikanalula naman ng dalawa sapagkat meron palang ganoong kalaking halaga ang kaibigan nilang minamalit nila. Mga kaibigan, sa kanya na lang ako bayaran kapag nakakaluwag na kayo. Matagal na kasing naibenta ng nanay Minda nyo sa akin ang lupain nyo noong sabay kayong mag-aral sa kolehiyo. Tila kandilang nauupos sa kinatatayuan ng dalawa na napatitik kay Miguel.
Attorney Cervantes, maraming salamat po at natanggap na po ng kumpanya namin ang buong halaga ng kabayaran. Carlos, kunin nyo na lamang sa kasa ang mga papeles na katunayang pagmamayari nyo na ang sasakyang ito. Sabi naman ng sheriff, pagkatapos ay umalis na nga ito. Sobrang hiyang-hiya si na Carlos at George sa ginawa nila kay Miguel, sa pala itong abogado. Ngunit napaka mapagpakumbaba nito at kailanman ay hindi marunong magmataas. Napakarami rin itong pera dahil sa may-ari na ito ng plantasyon ng saging. May malaki pang palayan at pati na rin palaisdaan. Lumalaban na rin ito sa car racing. Kung kaya ay napakayaman na pala ng kaibigan nilang buong akala nila ay mahirap pa sa daga. Sobrang kahihiyan ang nangyari sa magkapatid. Kaya naman sana ito'y magsilbing aral para sa kanila. Hindi naman masamang maghangad tayo ng tagumpay sa buhay. Ngunit lagi nating tatandaan kung saan tayo nanggaling. Huwag nating alipustahin ang mga taong sa tingin natin ay mas mababa ang pamumuhay kaysa sa atin. Bawat taong namumuhay sa mundo ay may papel na ginagampanan, mahirap man ito o mayaman. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang huwag nating mamata-matahin ng ibang tao, lalo na't kung sa ating mga sarili ay wala naman tayo talagang narating sa buhay. Kayo mga kabarangay, anong aral po ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.